Tayo ay magkape. Kape. Ano mga katurba? Andiyan na ba yung mga katurba? Tara na tayo na mag-chismis, chikahan. Bawal lang ang kamay, kaya ako dito. Tara na mag-chismis, chikahan. May chika ako sa'yo, oo. Alam ko na chismosa ka nag-aantay. Ito, meron akong chismis sa iyo, oo. Pakinggan mo. Itong lalaki na to, may itsura siya. Mabait, masipag. Hindi mo masasabi na pakaswerte. Swerte pag meron nagkagusto dito. Kasi alam namin na mabait eh. Hindi siya may makapag-ano sa mga babae. Puro siya trabaho. So, noong una, nag-ano siya ng construction. Nag-construction siya dito, dati. Kasi, sa galing siya ng probinsya. So, pagdating ng Laguna, unang talagang pinagtrabahuan ay construction. Kasi, never pa niya nakapagtrabaho sa mga company. So, dumating sa point na, pati yung nakatrabahuan niya nung sa construction, sila ang naging close na mag-best friend. Tropa, siyempre pag mga construction, may mga tropa dyan. So, dumating sa point na may dumating na bagong company. So, ang nakita niya, halos malapit lang sa kanya. So, nag-apply siya doon sa company na yun. Kasi first time niya talagang magtrabaho bilang company. So, inalam niya kung paano gumawa ng mga requirements. Kasi hindi niya alam kasi sa construction naman, hindi naman talaga kailangan ng mga requirements, di ba? So, yun. Nag-enjoy siya. Sobrang siya pag-enjoy. Ang sipag niya. Tapos kahit nag-construction siya dati, malinis talaga siya sa katawan. Hindi mo masabing construction siya. Kaya malinis siya sa katawan niya, sa damit, ganun. Siyempre, ang pawis, ito iwasan kasi sa trabaho. So, dumating sa point niya sa sobrang sipag niya sa company, ginawa siyang leader. Napakagaling. Kasi alam din naman ng mga leader, ng mga bossing na sumunod sa pool, masipag talaga siya. Sipag, mabait, hindi siya pala absent. Kaya pala, madali siyang sumunod sa mga dapat gawin na trabaho. Hindi siya nalilate. Ganun siya kasipag guys. So, ginawa siya talaga, ginawa siyang leader. Naging leader. Hanggang sa ilang months, dahil sa sobrang sipag niya, talagang swerte kasi ginawa pa siyang may position uli bilang bossing. Nakakatawa. Ganun talaga sa mga masisipag yun sa trabaho. So never mo siyang maging relax lang. Kasi siya, ginawa na siyang leader. So, hindi kagaya ng iba na pag naging leader. Para relax lang kahit pagod sa trabaho. Di ba, mga ganun, di ba? May mga nakakasama talaga tayong mga trabaho na ganyan talaga. So ngayon, siya bilang isang tao na dating construction, naging okay ang trabaho niya ngayon, meron siyang naging bossing na kahit hindi ganun kalaki ang sahod, okay lang, masaya siya kasi makikita mo talaga siya na kahit naging bossing siya, sobrang dami ng ginagawang trabaho, lahat ng taong hawak niya, hindi lahat ay pinupush niya sa tao, lahat ng trabaho, lahat na kailangan mo gawin, lahat kailangan ganito, hindi siya ganun. Talagang siya mismo minsan ang unang gumagawa bilang sa mga leader. Siyempre bilang leader, ikaw mauna para makita ng mga tao na ang trabaho, ganito ay trabaho, hindi kailangan tumambay. So siya bilang leader na imbis na kahit paano maging relax ng konti-konti, tumutulong siya. Kaya lang, may mga time talaga siyang company, may mga siyang member na napakatamad. Kasi hindi naman siya sanay na makipagbungangaan eh. Kung para sa kanya, galaw lang siya ng galaw ng trabaho. Kasi ayaw niya magbunganga kasi hindi siya pala salita, pala utos. Para sa kanya, kapag na-request niya sa mga boss niya na ayaw ko na sa tanto kasi tamad, kasi ayaw niya makipag-usap sa tao. Magsalita man siya isang beses dahil nakikita naman ng mga tao na ganun siya kasipag. Hindi talaga may iwasan naman yung mga tamad talagang kasama. Meron pa naman. Kasi nag-enjoy siya, sobrang sipag. Nagpapalit naman ng mga tao niya kasi nakakapili naman siya ng mga okay. Kaya, siyempre, pag kayo masipag, maging okay yung body nyo, yung building nyo, di ba? Yung grupo maging okay, masaya. Matapos man lahat kayo sa mga sabay-sabay kayo nakarelax. Kasi samantalang walang ginagawa, di ba? Talagang dumating din sa point na sa daming nakakatrabaho. Dumating sa point na nagkaroon siyang pagkakamali. Nagkaroon din siya ng pagkakamali hindi dahil sa trabaho. Nagkamali siya bilang may nakarelasyon siya. Hindi niya inaakalang nangyari sa kanya simula sa pool. Dati nagkaroon siya ng construction hanggang sa naging company siya, naging leader siya. Ngayon niya lang na-experience na magkaroon ng pagkakamali. Kasi doon nangyayari talaga pag sa company ka nagtrabaho, marami kang makikilala. Pero depende na yun sa pagkakamali mo, sa paano ka matutong umiwas sa mga tukso. So, after noon, hindi natin masasabi na marami talaga nakakaalam na ganito, ganyan, may kasama siyang ganito, pero never niyang inaamin. Hindi niya inaamin. Pero malalaman mo na saan sulok, doon sila magbabadi-badi, kakain, after ng trabaho, mag-date lang, pero mag-date na kumain. Kasi syempre, sabay syempre, mag-aantay lang kayo ng pag-out, para kapag time naman kayo ng date, ganun. Kaya lang dumating sa time na, dahil nung naging best friend niya sa pool ng construction, naging katrabaho niya rin, nakasama niya. Naging magkatrabaho din siya kasi sinama niya talaga na magtrabaho din. Parang kasama pa sila bilang magkatropa, magkaibigan. Kaya so, ang pagkakamali doon, ang pagkakamali niya, pasalamat. Kasi nandiyan si tropa o si kaibigan. Kasi kahit na pareho silang lalaki, at bilang tropa, kinakausap niya na yung pagkakamali mo ngayon, depende na yun sa diskarte mo. Kung gusto mo pang ituloy, kasi siyempre para sa kanya, alam na alam ng kaibigan niya na may karelasyon nga si Boy na mabait din yung babaeng kalibin niya. May kalibin din siya na taon ang tagal na magkarelasyon. Mahal na mahal niya talaga ang babae ng kalibin niya. Mahal na mahal niya, kaya never mo siyang nagkaroon ng babae sa ng construction. Ngayon talaga siya nagkaroon pagkakamali. So, yung tropa niyang katrabaho, pinabayaan na lang siya kasi choice mo na yan. Kung masabi ng tropa niya, choice mo na yan pare, pagplanuhan mo na lang kung gusto mo talagang ituloy o hindi. Kasi ikaw naman ang mahirapan dun. So, dumating sa point na nakapag-isip din ng maayos yung babae, ay yung lalaki, na nakapaglipin nga siya. Kasi para sa kanya, matagal niyang kalipin yung babae na girlfriend niya. Mahal na mahal niya talaga simula sa pool. Sa tagal na panahon na never siya nakapagrelasyon kasi mahal naman yung babae. Kaya dumating sa point na doon siya nagkaroon ng tukso. Nang nakatukso siya na, yun, hindi talaga naiwasan for the first time, nag-try siya. Yun, pasalamat naman sa Diyos dahil sa pagsunod din sa kanyang tropa, bilang respeto nila sa bawat isa. Siyempre, nahiya nga rin sa girlfriend niya kalipin, di ba? Pinag-isipan niyang mabuti. Pinag-isipan niya talagang mabuti yung plano sa kanya ng tropa niya. Siyempre, sa decision niya, yung pa rin ang mahal niya. Mahal pa rin niya yung kalibin niya. Kasi matagal niya ng kalibin niya at never yung nagkaroon ng kasalanan sa kanya. Kaya,
ayaw na maulit-ulit na magkaroon siya ng pagkakamali na hindi niya inaasahan. Baka na-try lang, nag-enjoy. Siyempre sobrang trabaho, sobrang talaga mga katrabaho, mga maarte, yan. Kaya parang tinagtripan-tripan lang hanggang sa nagkaroon siya tukso. Yun. Sa nangyari naman, napakagaling din niya kasi hiniwalayan yung babae kasi ayaw niya uling maulit yun dahil mahal na kalipin niya bilang yung girlfriend niya ng una. Kalipin niya yung matagal, mahal na niya yun. Kaya yun, very good job. At least, pagkakamali niya, ay pagkakamali niya na nag-stop siya, diba? Huwag na makapaya tayo, matapos na tayo chismisan natin din dahil. Kaya yun, tapos na ating chikahan dahil good job ang ating naging topic ngayon, diba? So, good job is good job dahil nandiyan mga tropa mo dahil magaling din at maayos at magaling payo. Yun. Kaya goodbye na. Goodbye mga chismosa. Goodbye.